Maraming mga Pinoy fans ang naaalala pa rin si Chiquito. At para pagbigyan ng kanilang hiling na may feature ang kanyang buhay noon at bago ang kanyang pagpanaw, ginawa namin ng paraan upang maibahagi ang kanyang talambuhay sa maikling video na ito. Isa rin sa may tuturing na haligi ng komedya sa pelikulang Pilipino si Augusto Valdez Pangan Sr. o mas nakilala sa screen name na Chiquito. Pinanganak siya noong March 12, 1932 sa Maynila. Anak siya ni Manuel Pangan at Remedios Valdez. Nagmula sa mayamang pamilya si Chiquito. 19 na taong gulang pa lamang nang pakasalan niya ang kanyang asawa na si Vilma, na nooy 16 na taon lamang. Ang kanilang pagmamahalan ay nabiyayaan ng 5 anak. Bata pa lang ay pinangarap na ni Chiquito ang maging doktor o isang abogado. Subalit high school lamang ang inabot niya sa Mapua dahil naging in-demand na siya sa showbiz. Ang kanyang pag-aartista hindi naman nakaplano, pero dahil sa hindi inaasahang pagkakadiskubre sa kanyang talento, kaagad din naman niyang nagustuhan ang showbiz dahil sa magandang pakiramdam tuwing may nag-a-appreciate ng kanyang mga gawa. Tinagurian siyang the king of slapstick humor. Kung maririnig mo ang mga pelikulang Asyong Aksaya, Mang Kepweng, Kengkoy at Barok, mamumukod tangi na pangalan ni Chiquito ang masasambit ng kanyang tagahanga. Siya rin kasi ang tanging aktor na labis na hinangaan ng mga Chinese noong araw dahil sa pagganap niya sa karakter na Mr. Wong. Nagsimula ang kanyang paglabas sa pelikula na maging kaibigan niya si Fernando Poe Sr. sa pelikulang Sanggano sa ilalim ng Polaris Picture. At kasunod nito ay ang daang pelikula na kanyang pinagbidahan na karamihan ay mga pangkomedya. Taong 1950 nang makapagtayo siya ng kanyang sariling production company na tinawag na Sotang Bastos. Nakipagsabayan din sa paggaya sa komedya si Chiquito sa Hollywood. Taong 1971 nang gawin niya ang Arizona Kid bilang si Goryo at naging co-star niya ang sexy actress noon ng Hollywood na si Mamie Van Doren. Si Chiquito rin ang kauna-unahang aktor na gumanap bilang lalaking Darna sa pelikulang Terrible Double at sinundan lamang ito ni Comedy King Dolphy sa pelikulang Darna Kuno na kung saan si Dolphy din ang tinuring na karibal niya sa pagpapatawa ng mga panahong iyon. Dahil sa dedikasyong pinakita ng aktor sa kanyang trabaho ay hindi na nito alintana ang mga delikadong eksena. Ito mismo ay mula sa kwento ng kanyang anak na si Eliza. Kwento ng kanyang anak, minsan muntik na umanong mabiyak ang bungo ng kanyang ama dahil sa Zord na ginamit para sa isang fight scene. Natapakan na rin siya ng kabayo, natapyas ang tenga at halos masira ang muka dahil sa aksidente sa motor. Dahil naman sa kanyang husay sa pagganap sa Lovingly Yours Helen, isang palabas sa GMA7 noon, ay ginawaran siya ng FAMAS ng Best Supporting Actor Award. Nakitaan din ng husay sa ibang larangan si Chiquito, partikular na sa sports. Kabilang dito ang pagiging mahusay sa boxing, motor racing, high alay player, bowler at jockey. Naging black belter din siya sa judo karate. Bukod sa showbiz ay matagumpay din niyang napasok ang politika at naging undefeated councilor ng Makati hanggang sa siya ay pumanaw. Tumakbo rin siya bilang senador subalit natalo noong 1992. Matapos ito ay nagkaroon siya ng pagbabalik sa pelikula. Noong 1994, tinangkilik ng masa ang tambalan nila ng kapwa komedyante at rapper na si Andrew E. sa pelikulang Pinagbiyak na Bunga sa ilalim ng Viva Films. Sa tagumpay ng pelikulang ito ay nagkaroon pa ito ng follow-up show sa TV na Punot Bunga na pinalabas sa GMA7. July 2, 1997 nang biglaang sumakabilang buhay si Chiquito dahil sa liver cancer sa edad na 65. Bago mamaalam ay pinauwi niya ang kanyang mga anak sa Pilipinas upang magsama-sama at magbakasyon sa Boracay. Ito ay upang magkaroon umano sila ng quality time na magkakasama-sama na tila alam niyang malapit na siyang mamaalam sa mundo. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Manila North Cemetery.